Welcome sa ating YouTube channel. Sa video na ito, ating pag-uusapan ang 5 kakaibang hayop na matatagpuan dito sa Pilipinas. Isa ang Pilipinas sa mayaman at makulay na mga kultura at isa rin sa mga ito ang mga hayop na dito matatagpuan. Bago tayo magsimula, kung gusto nyo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga bagong video. Una sa ating listahan ay ang Philippine Tarsier. Matatagpuan sa mayamang biodiversity ng Pilipinas, ang misteryosong nilalang na ito ay may titulo bilang isa sa pinakamaliit na primate sa planeta, kilala sa hindi katimbang nitong malalaking mata, pahabang daliri, at kaakit-akit na hitsura. Ipinagmamalaki ng Philippine Tarsier ang hindi kapanipaniwalang mga adaptasyon. Sa kanyang maliit na tangkad at kahanga-hangang mga kakayahan sa paglukso, nag-navigate ito sa makakapal na mga dahon na may kahanga-hangang likse, matatagpuan sa mga isla ng Bohol, Samar, Leyte at Mindanao. Ang mga mailap na nilalang na ito ay naninirahan sa masukal na kagubatan, nakakapit sa mga puno sa paghahanap ng mga insekto at maliliit na biktima. Isa silang nocturnal. Umaasa sa kanilang pambihirang pandinig upang mahanap ang biktima sa kadiliman. Sa kasamaang palad, ang Philippine Tarsier ay nahaharap sa maraming banta. Ang pagkawala ng tirahan dahil sa deforestation, gayon din ang iligal na kalakalan ng alagang hayop at kaguluhan ng tao ay nagdudulot ng malaking hamon sa kanilang kaligtasan. Ang mga pagsisikap sa pag-iingat ay mahalaga upang mapangalagaan ang mga natatanging primate na ito mula sa pagkalipol. Sa kabutihang palad, ang mga nakatuong hakbangin sa konserbasyon at ang pagtatatag ng mga protektadong lugar ay isinasagawa. Sa pamamagitan ng edukasyon, pananaliksik at pakikilahok sa komunidad, nilalayon ng mga organisasyon na protektahan ang kanilang mga tirahan at itaas ang kamalayan upang matiyak ang isang napapanatiling hinaharap para sa mga kahanga-hangang nilalang na ito. Pangalawa sa ating listahan ay ang pilandok. May makinis na balahibo na kayumanggi at puti, may maliit na mga sungay at malalaking mata na puno ng kuryosidad at talino. Ang pilandok, isang uri ng maliit na deer o kambing-kambingan, ay matatagpuan sa Pilipinas, partikular sa Mindoro, Palawan at ilang iba pang mga isla. Ito ay kilala sa kagitingan at pagiging matalino sa pagtakas sa mga panganib. Subalit, dahil sa kanilang likas na mahiyain, at madalas na naninirahan sa mga lugar na hindi gaanong napupuntahan ng tao, ito ay isang mahusay na tagasaliksik ng kanyang kapaligiran. Mahilig itong kumain ng mga dahon, mga bulaklak at munting prutas na nagiging bahagi ng kanyang sustansya. Kahit maliit ang sukat, may malaking kahusayan ang pilandok sa pagtalon. Dahil sa kanilang katalinuhan at kakayahan sa pagtago, mahirap silang makita sa kagubatan. Ngunit sa kabila ng kanilang galing sa pagtago, patuloy na humahanap ng kaligtasan ang pilandok dahil sa pagbabago ng kanilang tirahan dulot ng pagkakaingin ng tao sa kanilang kagubatan. Tulad ng maraming ibang uri ng hayop, ang pilandok ay isa ring mahalagang bahagi ng ekosistema. Sa pamamagitan ng kanilang pagpaparami at pagiging bahagi ng natural na proseso, tumutulong sila sa balanse ng kalikasan. Sa kagandahan ng Pilipinas, ang pilandok ay patuloy na nagbibigay kulay at kakaibang kariktan sa ating kalikasan. Isa silang biyayang dapat pangalagaan at pahalagahan para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Pangatlo sa ating listahan ay ang Palawan bearcat o binturong. Isa itong malaking hayop na may mahabang balahibo at kahawig ng amoy ng popcorn. Naghahanap ng pagkain ang binturong sa mga puno at paligid-ligid. Ang Palawan bearcat o mas kilala rin bilang Palawan binturong
ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, partikular na sa isla ng Palawan. Sa kabila ng malambot na galaw nito, mahusay itong manlambat ng mga insekto at prutas. Sa panahon ng pag-aalaga, ang binturong ay isang mabuting magulang. Ang ina ay mag-aalaga ng mga anak nito ng maraming buwan bago sila tuluyang lumabas sa mundo. Kahalagahan ang papel ng binturong sa ekosistema. Bilang isang predator, tumutulong ito sa pagkontrol ng populasyon ng mga insekto at pati na rin sa pagpapakalat ng buto ng mga prutas. Kahit hindi masyadong kilala, mayroong sariling kaakit-akit na katangian ang binturong. Dahil sa kakaibang amoy nito, kadalasang tinuturing itong isa sa mga natatanging hayop sa kagubatan. Pang-apat sa ating listahan ay ang kagwang o mas kilala rin bilang flying lemur sa Ingles. Isa itong kakaibang nilalang na matatagpuan sa kagubatan ng Sulu, Palawan at iba pang mga isla sa Timog Silangang Asya. Kagwang ay may mga katangian na talagang kahanga-hanga. Bagamat hindi totoong lemur, ito'y may kakayahang lumipad na parang anghel sa gabi. Ang mga patagilid na patag at malapad na balat sa gilid ng katawan, nito ang nagbibigay daan sa kanila na lumipad sa pagitan ng mga puno na para bang sila'y isang flying squirrel. Sa kabila ng kanilang pangangalaga sa sariling kaligtasan, patuloy na nalalagay sa panganib ang kanilang natural na tirahan dulot ng pagbabago sa kapaligiran at pagkawala ng mga puno. Dahil dito, mahalaga na pangalagaan natin ang mga kagwang at ang kanilang tahanan upang mapanatili ang kanilang espesyal na bahagi sa kalikasan. Panglima sa ating listahan ay ang Philippine Eagle. Isa itong sagisag ng kalikasan at karangalan ng bansa. Ang kanyang maamo ngunit matapang na anyo ay nagpapahayag ng kabayanihan at pagiging makabayan ng mga Pilipino. Ang kanilang tirahan ay sa malalawak na kagubatan, nagtataglay ng mga yaman at biodibersidad na kailangan pangalagaan. Subalit, sa kabila ng kanyang kagandahan, hindi sila ligtas sa panganib. Ang pagkaubos ng kagubatan at pagkasira ng kanilang tirahan ay nagiging sanhi ng pagbawas ng kanilang populasyon. Bagamat may mga hamon, patuloy na nagtatrabaho ang mga individual at organisasyon upang pangalagaan ang kalikasan at mapanatili ang buhay ng haring ibon. Sa pamamagitan ng edukasyon at pangangalaga, maaaring magtagumpay sa pagpapalaganap ng kamalayan at pagmamahal sa kalikasan. Sa bawat Pilipinong nagmamalasakit sa kalikasan, tayo ang susi upang ang Philippine Eagle, ang haring ibon, ay patuloy na magharit bumilang sa langit ng Pilipinas. Sama-sama nating pangalagaan ang ating kalikasan para sa hinaharap ng susunod na henerasyon. Patuloy nating pahalagahan at protektahan ang mga hindi kapanipaniwalang hayop na ito at ang kanilang mga tirahan para pahalagahan ng mga susunod na henerasyon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at magbahagi upang maikalat ang kamalayan tungkol sa mga kamangha-manghang nilalang na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na video at tandaan, gawin nating lahat ang ating bahagi